real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same goes for permits and licenses. Lalong-lalo na yung zoning board na yan. It appears that City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan at ipaalala ko sa inyo, bagay na kayo'y naging bahagi din ito nung panahong kayo'y pinamumunuan ko ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce and Industry gave recognition to our report bilang most business-friendly city noong taong 2001. Nilara rin tayo ng DTI at ng ARTA, ang ating Electronic Business One-Stop Shop or what you call EBOS, bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business. Ngunit nawawaglit akong nawala ng buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod. Ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo ay ipagpapatuloy nyo na lamang. Pinago-bago nyo pa. Noong nakarang Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ang processing ng business permit sa opisinang itinalaga ng batas na dapat na may saklaw nito. Ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng business permit application sa lungsod. Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo ukol sa mabagal na proseso. Sa ating datos na nakuha, halos 1,000 new businesses application ang hindi na proseso. Napabayaan o pinabayaan? Ang masakit pa po nito, may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang syudad. Ang isa pang masakit na katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso ng kanilang business permit. Napabayaan? Pinabayaan. Kaya sa ating mga mamumuhunan na nakikinig, nanonood, to ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante. Pumanatag po kayo. Ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit. Saan ka ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan para magpasweldo at itatag ang business permit. Pero isang tao lamang pala pwede nang mag-permit. We will go back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati, ang Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Walang real-time collection, monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi po ng Commission on Audit. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante, maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan. Itigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. 561 million. Pinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel nang maayos. Ngunit, agamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Agay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam nyo naman. Iba sa inyo yung matatanda pa sa akin dito. Na alam nyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Maynila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another.
E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay didesisyonan ninyo. Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe. Di ako nananahimik, dinamay nyo pa. Sinabutahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Alam nilang totoong hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo, naniwala kayo sa iilang tao. No ang kinahinatnanan o saan ngayon ang lungsod ng Maynila. Kahapon, maybe by this time you know it already, that I have received a letter from 2 companies that you have approved na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito. Except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa katatapos lamang na inaugural State of the City Address of Manila. At pinangunahan nga po yan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso at ni Vice Mayor Chi Atienza. So grabe no, ramdam na ramdam talaga natin yung pagkagalit at disappointment netong si Mayor Isko sa mga problemang iniwan sa kanya ng nakaraang administrasyon. At ito na nga po yung pinaka-highlight natin dito kung saan tayo po ay nagkaroon ng utang na nagkakahalaga ng 950 million sa basura pa lamang yan mga kababayan. No? Marami pang na-mention dito si Yorme Isko kaya lang kinat na natin yan at ito lang muna yung hinighlight natin itong sa basura na talaga naman pong malaking problema po ang kinakaharap natin dito. Bukod pa dito mga kababayan ay inaddress din po ni Mayor Isko Moreno Dumagoso yun tungkol nga po sa problema sa pagkuha po ng business permit dito sa Maynila. So bilang isang negosyante na naninirahan din po sa Maynila at may negosyo po tayo dyang itinayo, no? Tayo po ay isa sa mga naapektuhan yan na napakagulo po ng sistema no, ng pagbabayad ng buwis nating mga negosyante at hindi na tayo magtataka na ito nga pong sinabi ni Mayor Isko na maraming mga negosyante ang hindi na nagpatuloy at yung iba nga ay lumipat na ng ibang lungsod kagaya ko no, na napalipat na tayo ng ibang lungsod at pinasarado na natin yung business natin dyan sa Manila at ngayon ay meron tayong mga late penalties, may mga penalties na tayo na hindi ko alam kung saan babayaran, paano babayaran dahil ang huli nating bisita mga kababayan ay kinakailangan daw na buo daw bayaran yon. So in my case, mahirap din kasi hindi na nagpa-function yung business mo, wala ka nang kinikita doon, kumbaga bankrupt na. So, ang iisipin mo na lang mga kababayan ay paano mo mababayaran yung mga utang mo. Kagaya ko, willing akong magbayad at isettle yung ating mga obligation sa Manila. Pero paano? Sana bigyan naman din tayo nung nakarang administrasyon ng consideration dahil nga sa hindi na tayo kumikita baka pwede nating bayaran ng staggered or installment yung ating utang no. At hopefully sabi ni Mayor Isko ay mapanatag po ang mga negosyante ng Maynila na aayusin niya po itong problema po sa mga business permit which is good. Ako po ay nagpapasalamat na ng maaga dahil in-address at na-address na po agad to ni Yorme Isko at willing po tayo na mag-comply kung ano po yung mga kinakailangan gawin just in case no. At least may peace of mind na ulit tayo na alam nating may gobyerno na ulit dito sa Maynila. Kasi bilang isang negosyante mga kababayan, kailangan mo ding maging mapagmadyag sa iyong mga expenses kasi hindi biro yung mga permits, mga taxes na babayaran natin no. At gusto natin yung mga taxes din na babayaran natin ay makikita din natin no. Makikita din natin mga kababayan kung saan napupunta. May mga magagandang proyekto, magagandang mga aktibidad ang ginagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila na hindi mo panghihinayangan. So in this statement ni Mayor Isko Moreno ay nagpapasalamat na tayo no dahil ngayon pa lang ay naramdaman na natin na nakikita niya talaga yung tunay na problema ng lungsod ng Maynila. So dito naman po sa usapin ng sinasabi niyang mas marami pa daw leak compare sa Titanic. Alam naman po natin yung Titanic lumubog yan dahil sa butas no.
na dahil sa iceberg bumangga. So parang hinahalin tulad niya mga kababayan na ang lungsod ng Maynila ay napakaraming leak kung saan any moment ay pwede tayong lumubog. At hindi po ganun kadali mga kababayan yung trabaho ngayon ni Yorme Isko at sana hindi natin siya ma-pressure no dahil hindi naman overnight mga kababayan gaganda agad yung Maynila. So kinakailangan niya din ng katuwang, katulong at tayo din yun mga kababayan na dapat sumunod po tayo sa kung ano pong ikagaganda ng ating lungsod. So hanggang dito na lang muna yung natin reaction video mga kababayan at pagbibigay ng opinion at pag-usapan ulit natin yan sa susunod nating update. Comment nyo lang dyan kung may gusto kayo mga idagdag, may mga concern ba kayo na gusto nyong iparinig kay Yorme Isko. Malay nyo, di ba marinig niya tayo at maano niya yung ating vlog, di ba? At tayo po ay makabisita ulit sa Manila at makita natin personal si Yorme Isko. So for now mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik dito sa ating YouTube channel. Please support din po ang Manila Reborn para po sa ibang mga happening sa Maynila. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.